Ang pagmamahal ng Diyos ay parang apoy na tumutupok sa atin at nagdudulot ng panibagong buhay, bagong lakas, at bagong sigla sa kabila ng maraming pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyenang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyenang babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay ablaze. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan, huwag kakalimutan, mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos, lalong-lalo na ng kanyang mensahe ng pag-ibig at pag-asa sa mundo ng social media. Sa araw na ito, kami po ay maglalakbay mula po sa Santiago de Compostela papunta sa Fatima. Kaya kung kayo po ay mayroong mga gustong ipagdasal, lalong-lalo na sa Birhen ng Fatima, huwag po kayong mag-atubili na i-comment sa ating comment section ang inyong mga prayer intentions at yan po ay aming ipagdarasal, ipagmimisa sa santuario sa Fatima. Mga kapatid, napakahalaga ng sinasabi ng Panginoon sa ating gospel. Naparito siya to set the world on fire. Ano ba ibig sabihin nito? To set the world on fire. Paano yun? Anong mangyayari? Anong magaganap kapag naparito si Jesus? Mga kapatid, ang daladala ni Jesus ay pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig niya. At itong pag-ibig na ito ay parang apoy na tutupok. No? Just like a fire. Diba? Ang isang kahoy, isang bagay kapag tinamaan ng apoy at nasunog, yung kahoy mag-iibang anyo. Mula sa pagiging kahoy, magiging abo. Kaya nga yung abo ay isang purified state. Kaya nga, ito rin yung magaganap kapag hinayaan natin na tayo ay mahalin ng Diyos. We will be set on fire. Yung pag-ibig ng Diyos parang apoy, tutupukin tayo. It will change us. It will make us a new person. Bagong pagkatao, bagong nilalang, bagong simula, bagong direksyon. Ito ang magaganap at ito yung gustong gawin ni Jesus sa ating lahat. To set us on fire sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Which means itong pag-ibig ng Diyos, itong pag-ibig ni Jesus ay ang natatanging kapangyarihan na talagang tunay na makapagpapabago sa atin, makapagpapabago sa ating kapwa, makapagpapabago sa mundo. Pero hindi lahat ay handa na tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lahat ay handa na tanggapin ang pag-ibig ni Jesus. And because of this, that readiness to accept the love of God, dahil dito,
nagkakaroon ng division. Alam ni Jesus na hindi lahat ay ready. Hindi lahat kayang tanggapin yung pagmamahal na nagpapabago. That life-changing love of Jesus. Hindi lahat ready doon. Because the love of Jesus invites us to also change our ways. Yung pag-ibig ng Diyos, hahamunin tayo na magpatawad. Hahamunin tayo na magbigay. Hahamunin tayo na magpakabuti. Yung pag-ibig ng Diyos, hahamunin tayong maging makatotohanan at makatarungan. At hindi lahat handa sa ganoong hamon. And that is why, ang bunga, ang resulta ng pag-ibig na ito ay pagkakahati-hati. Division. Minsan sa loob ng pamilya, sa magkakaibigan, magkakamag-anak, nagkakaroon ng away-away dahil sa hamon ng pag-ibig ng Diyos. Because not everybody, kahit kapamilya mo yan, kahit kamag-anak mo yan, kahit kaibigan mo yan, kung hindi handa na tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, doon nagkakaroon ng hiwalayan, ng alitan, at minsan nga, persecution within the family, sa loob ng angkan, o kahit dating magkaibigan, nagiging magkaaway. Why? Because of the love of Jesus. Because of the gospel values. Dahil sa hamon ng pag-ibig, magpatawad, tumulong, dumamay, magpakatotoo, maging makatarungan. Ito yung hamon ng pagmamahal. Papaguhin tayo. At hindi lahat handa sa pagbabago. May mga tao na gustong ipagpatuloy yung buktot na pamumuhay, yung maling pamumuhay, dahil naging komportable na sa ganong kamalian, sa ganong kasamaan. At yung pag-ibig ni Jesus, hahamunin tayo sa pagbabagong buhay. Kaya nga kung hindi tayo handa sa pagbabagong yon, doon sa life-changing love na yun ni Jesus, baka yung mga taong nagmamahal sa atin, yung mga taong nagpapaalala sa atin na magbago, inaaway pa natin, sinisiraan pa natin, o baka nga ipinapahamak pa natin. Mga kapatid, sa araw na ito yung aking dasal, ito yung ating dalangin. Sana buksan natin ang ating puso at isipan, ang ating pagkatao sa pag-ibig ng Diyos. Masasaktan tayo at masasaktan dahil yung pag-ibig na yon, hindi tayo kukonsintihin. Yung pag-ibig na yon ay babaguhin tayo, hahamunin tayo sa pagbabago. Kaya hilingin natin sa Diyos ang grasya na maging bukas sa pagbabago. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang iyong pag-ibig na parang apoy na nakatutupok at nakapagpapabago ng buhay. Nawa ang aming puso ay mag-alab sa pag-ibig na siyang tanging makapagpapabago ng tunay sa aming lahat. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.